Di ka naawa sa mga matatanda lang sabi ako malatito. Palibasa mo, immune ka na sa amoy. Huwag na lang natin, marami naman tayo eh. Gigil na gigil ang mga residente ng Barangay Santa Rita, Capas, Tarlac dahil sa amoy na isang taon na raw nilang tinitiis. Mabaho po talaga, hindi na po kaya. Reklamo nila ang alingasaw, amoy patay. Nang matanggap ang reklamo, agad na tumulak patarlak ang resibo para alamin ang sitwasyon. Nakilala namin ang isa sa mga nagrereklamo na si Edith. Kahit saan siya magpunta, nasasagap pa rin daw nila ang mabahong amoy. Sobrang baho, sir. Talagang kahit sa labas ng bahay namin, mismo sa loob ng bahay, sir, naaabot yung baho. Dahil sa hindi masolusyon ang problema, naglakas loob si Edith na resibuhan ang kanilang reklamo. Ayan, guys, sobrang dami pong karne. Nag-vlog kami para mapaabot sa pinakamataas itong vlog namin. Kaya nga ito, nadinig ng GMA itong aming vlog. Sa video na kinuhanan niya nitong taon, makikita ang isang lalaki na nagbabagsak ng kilo-kilo ng hilaw na karne sa gate ng kanilang kapitbahay. May karne na nagagaling sa ibang lugar, tapos binibigay sa kanya, nangaamoy. Ayan na naman po yung mga karne na magpapabulok na naman. Ang karne dinideliver. Pagkain daw ng halos hindi na mabilang na alagang aso sa loob ng compound. Taong 2024 daw nang dumating ang kanilang kapitbahay, bitbit ang hindi bababa sa 30 aso. Nung una, okay pa yon, di pa na masyado naaamoy. Hanggang padami ng padami, hanggang siguro nasa 130 plus na aso yung nasa bahay niya ngayon, sir. Kaya sobrang baho na po. Ang iba pang mga residente, nagsilabasan at humarap na rin sa resibo. Siyempre, yung mga alaga niya dapat linisin. Tapos kung hindi niya mailinis, palisin na lang sila. Hindi na nakakalabas yung mga tao sa sobrang amoy. Minsan, naglalakad ka tapos nag-ano ka, parang hingal ka sa baho. Ayon sa punong barangay, minsan na raw niyang inimbitahan ang inirereklamong neighbor sa barangay, pero lahat ng invitation namin, lahat ng summon namin, nirefuse niya. Hindi siya umaten. kalaunan, nagpakita naman daw ito pero hindi para solusyonan ng reklamo, kundi para magsampa rin ng reklamo laban sa mga kapitbahay na nagiging agresibo na raw sa kanya. Binabato na siya. Sabi ko, pinagmumulan yung problema. Doon muna tayo magsimula. Hindi yung problema nyo. Nag-walk out siya. Kinakampihan ko raw yung residents ko. August 8, 2025, binisita ng Animal Kingdom Foundation ang inireklamong residente. Pagpasok ng grupo, tumambad ang mahigit 100 aso na payat at halata raw na kulang sa nutrisyon. Yung tinatawag po nating shelter, no, hindi rin po siya maayos at napakarami pong, may mga cages po, sira-sira na po, and then there's also overcrowding, no. Ang mga karneng nakuha ng idinideliver sa nag-ala shelter na takanan bilang pagkain ng mga aso, hindi rin daw na itatago ng tama sa freezer o refrigerator. Mayroon pong masangsang na amoy na nanggagaling doon daw po sa unregistered shelter na yan. This has become a public safety concern kasi yung amoy po, no, public health yan eh. So nagreklamo yung mga tao, under our civil code, no, pwede po nilang ipa-abate yan o ipa-stop yung nuisance na yan at nakalagay rin po yan sa ating local government code. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.